Hello, start. Hello. Hello. Hello, this is Wish. Shout out. Shout out. This is Wish. So, andito po tayo ngayon magbablog habang wala pa yung audience. So what's that? That's Hello. Hey, what's that? Bunyog. 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 So, andito po mga angapo ko, katabi ko, si Wish Bertinito. Okay. So, he is going out. Andito na ngayon, bago tayo magsimula, kasi ang topic natin ngayon ay Comelec. So, kung Comelec ang topic natin sa ngayon, ang gagawin natin ay, habang inantay natin ang ibang audience, ay kakantahan ko muna si George Erwin Garcia na siyang boss ng Comelec. Laging palpak talaga. Laging palpak ka, Diyos. Laging palpak ka, Diyos. Laging palpak ka, Diyos. Mag-resign ka na lang. Laging palpak ka, Diyos. Laging palpak ka, Diyos. Laging palpak ka, Diyos. Mag-resign ka na lang. Kaya ayaw umalis eh. I-impeach na si George. I-impeach na si George. I-impeach na si George. I-impeach si George Garcia. Natunghayan natin yung si George Garcia po na tinitingala ng marami mga abogado at hindi abogado na isang magaling na abogado sa election law. Pero lumalabas, ang kanyang performance, ang kanyang nagawa ay puro palpak. So, ano ibig sabihin? Palpak talaga. O di kaya ay may tunog ng tinatawag na malisya. Kasi gusto niya ay gumante, gusto niya paboran si Bongbong Marcos na kanyang kliyente. Ano bang klase ito si Bongbong Marcos? Bakit mo kasi inappoint itong si George Erwin Garcia sa election? Abogado mo! Siyempre, lahat ng ayaw mo, hindi niya gagawin kahit labag sa batas. Ganun lang ho kasimple. So, bago na si Jordan, Fernie Pinto Sr., ayos. Si Edwin Ferrer Rodriguez, laging palpak ang Comelec. Tama lang, mag-retire ng impeach lang. Si Supermom, paano alisin Matador? Makapal ang mukha. Malaki pang... Ang dami nakikita ng mga kwanyon, ng mga diskarte kasi ang laki ng mata, di ba? Hindi ko naman sa nilalait ang mata mo, pero mukhang ganun talaga ang taong malaking mata ay laging nakikita ng maraming mga kapalpakan. Nagpilit, sinasadyang ginagawa. Si Teresita Sapalaran, good morning. So si Archie Abad, marhay na aga sa mga Bicolano kasi yung bunyog diyan nanggaling isinilang sa Camarines Sur ang bunyog. Tapos si George Lacoin, good day, Doktor. Tapos Maria Alexandria, yung pamangking ko, watching with Daddy Lo. Wow, Dolores, okay. Tapos si William Tacod, si Dolores, may utang ako sa iyo, at saka kay Maria Alexandria, may utang ako sa iyo, babayaran ko mamaya pagtapos ng live. I-share nyo. Tawagin nyo lahat ng kamag-anak natin na manood sa akin para dadami ang ating audience. At kung mas maraming audience, mas maraming mapuntahan ng ating adikain. Si Supermom Shirley Bautista, magandang hapon at maraming salamat sa share mo. Nung nanood ako kay Attorney Claire Castro, nandoon ka rin. So kakampi natin si Attorney Claire Castro. Si Mary Jan Destresa, isang Batanggenyo na naging client ko na sa haba-haba ng mahigit 10 taon na pakipaglaban sa kanyang kaso, sa wakas ay naipanalo rin. Kaya parang prosesyon yan sa simbahang Katoliko. Kahaba-haba na prosesyon sa simbahan din ng tungo. Si Luar at Napas, good day. Si Zizi, magandang hapon. Ay Zizi, pwede ba mag-usap tayo? Ayusin natin problema nyo ni Mkan mo.
Para wala naman problema sa kanya, pero madali lang yan. Advise lang kita kung paano diskarte. Enrique Valera Jr., impeach Garcia. Dapat impeach. Higit sa lahat ang bayan nating Pilipinas. Higit sa personal nating interest, bayang Pilipinas. Kasi ang bayang Pilipinas po, kapag yan ang binigyan natin ng tutok, ikaw po ay nakapagbigay ng tinatawag na kaginhawaan sa magiging apo o anak natin. Kagaya kay Maria Alexandria, anak ko na rin yan kasi anak ng kapatid ko na si Ging na namatay sa cancer. Siyempre, ang kanyang anak ay apo ko na mahal ko. So ngayon gusto ko na makatapos maging abogada o maging doktora yan balang araw o maging inhenyera. Yan ang gusto ko mangyari. So lahat ng mga apo natin na para maging matalino po lahat sa ating mga lolo, mga nanay, mga tatay o lula, nagsisimula ang kanilang pag-asa. Pag-asa, yes, pag-asa ng bayan ay mga kabataan. Pero saan nagsisimula? Sino ang maghuhubog na masigurado natin magandang kinabukasan na bitbitin ng ating kabataan? Tayong mga magulang, tayong mga lolo at lula. So kaya dapat pa lang, habang kontrol pa natin ang kanilang pag-iisip, bigyan natin sila ng magandang aral, bigyan natin sila ng lahat ng kakailanganin nila para gumaling sila. Kagaya niyan sa COMELEC, sa Department of Education, bigyan ko lamang kayo ng ehemplo. Ang India po, mga 20 years ago ay lugmok yan. Kaya nga marami kayong mga Indians na tinatawag nating Bombay, with due respect sa mga Indians, mga galing yan pumupunta sa Pilipinas, nagpapautang pa 5-6. Pero kita nyo yung taktika nila. Ang galing, no? Nag-aral po sila, nag-invest ang kanilang Indian government sa kanilang mga kabataan. Isa po sila sa pinakamaraming populasyon sa buong mundo. Next to China, India. Kung 1 billion ang China, 1 billion din ang India. So sa dami nila at ginastusan ng Indian government at pinag-aral ang mga kabataan, nakita mo ngayon, 20 years ago, ang investment nila sa mga computer, lahat-lahat, ang edukasyon ng mga kabataan. Ngayon, kakahiya, no? Ang Indian, ang batang Indian, wala pang batang-bata, champion sa World Chess. Pumalit kay Viswanathan Anand. Si Viswanathan Anand na dito nahubog sa chess sa Pilipinas. Nagkampiyon sa chess ng 5 beses. Ito na ngayon pinakabagong champion. Na siyang pumalit kay Magnus Carlsen. Akala ko papalit yung ating sariling bata na si Wesley So. Si Wesley So, isa sa maraming mga grandmasters na nabuo sa panahon ng pag-aaral na binigay ni Mila Impirado. No, lahat maraming maraming mga bata noon, mga 1990s, ano na ngayon, mga 30 years ago, inumpisa ni Mila Impirado yung MCC Chess School at saka lagi may tournament mga kabataan. Kaya isa diyan sa produkto ay si Wesley So, si Grandmaster Nelson Mariano, so si woman Grandmaster na si Christine Mariano, marami pang iba. So, naalala ko na diyan, marami yung naitubo. Ibig sabihin, ganun po sila ka sentro sa edukasyon ng kabataan. So, ganun din dapat sa ngayon. Pero ang problema, ginawa ni Bongbong Marcos, pinatanggal niya, pumayag siya na tanggalin ang 12 billion na budget para ibili ng computer sa mga kabataan. Mabuti na lang yung apo ko kay Maria Alexandra ay kindergarten pa lang. Ang problema natin pa magsimula na si K+12. Doon na magsimula. Kailangan dyan ang magsimula ang magandang edukasyon. Kaya dyan tayo magsimula magkaroon ng pag-asa na magkaroon ng mataas na tingin sa sarili, sa konsensya para magkaroon ng mga halalan balang araw ay wala ng dayaan. Ang halalan natin ngayon, punong-puno po ng dayaan, punong-puno ng pagkukunwari, punong-puno ng pagnanakaw. Lahat, suma total na uwi sa pera. Mag-aga ko ng kapangyarihan para magkapera. Ang dami-dami po mga kontraktor, bakit sila yumayaman? Sila po lahat ay corrupt. Bakit po? Hindi sila makakakuha ng kontrata kung hindi sila magbibigay ng suhol. Kaya ang nagpapasuhol naman, marami dyan sa DPWH. May isa akong nakilala dyan. Ayaw ko nang banggitin mo na. Binibigyan ko siya ng babala. Ano ngayon ang gagawin? Isuko mo po yan sa pamahalaan
nang ikaw naging inhenyero ng DPWH. Nagkaroon ka na ng 3 sasakyan, nagkaroon ka ng maraming bahay. Ang ibang bahay, pinatayo mo doon sa probinsya mo sa Isabela. Yung iba dito sa Rizal. Kailangan ibalik mo yan kung gusto mo. Uusigin kita, imbestigahan talaga kita. Ako nga, inhenyero, hindi po ako pumasok sa DPWH kasi baka matimta ako sa temptasyon ng mga pera. O tukso kung sa Tagalog pa. Kaya ang tukso, nilalayuan yan, hindi mo sinusubukan. Okay, lahat man po tayo, may pagkakarupok tayo lahat. Pero pinaka-importante ay iiwasan na lahat. Huwag nyo ilagay ang sarili sa tukso. Okay? Huwag nyo subukan sarili nyo. Ito ngayon, itong si George Erwin Garcia, naniwala ako, mabait na tao ito nung araw. Pero nasubukan na siya ng pera-pera. Ang isa pa sa nagreklamo, George, pasensya ka na George, may nagreklamo po sa akin at hindi ko lang pinapatulan ito. Although, imbestigahan ko pa ito. Ang reklamo laban sa iyo ay yung kung saan ka nakatira ngayon ng penthouse ay 55 million, niloko mo yung client mo data dyan. Dapat ikaw na disbar, hindi ako eh. Di ba? So ngayon, ang dami pa to. Ang galing mo na election lawyer. Ang dami-dami mo naging kliyente. Naging kliyente mo si Bongbong Marcos. Naging kliyente mo si Coco Pimentel. Naging kliyente, marami kong kilala, naging kliyente mo. Ang kaibigan kong congressman sa ngayon, naging kliyente mo. Si Congressman Peter Miguel. Ang dami mo naging kliyente ng mga kwan. Kasi magaling kang election lawyer sa pinakita mo. Pero anong nangyari? Ang huling client mo si Bongbong Marcos, hindi nyo na ipanalo ang kaso laban kay Leni Robredo. Ang abogado naman ni Leni Robredo ay si Atty. Tony Macapagal. Ito na ngayon, pag-usapan natin kung anong matalinong suggestion ni Atty. Macapagal sa gitna ng katotohanan na marami kaming umapila sa desisyon mo na tinatanggal mo pangalan namin sa official ballots. Ako sa pagkasenador, yung nauna si Mustafa Sobair ay tinanggal nyo rin pero nagsampa siya ng kanyang petition noong December 3. Kaya nakakuha siya kaagad ng tinatawag na TRO. Ako nagsampa ako ng aking kandidatura, ng aking kandidato noong October 8 at tinanggal nila pangalan ko, nuisance daw ako, magdudulot lamang daw ako ng katatawanan. Ano ka ba, napaka-insulto mo? Ano tawag mo sa akin? Mr. George Garcia? Sa ginawa mo yan, maling-mali po. Dahil sa ginawa nyo yan, after you serve your time in the Commission on Elections, expect may damage suit. Sasampa ako ng damage case sa inyo. Sasampa ako ng disbarment case laban sa inyong lahat na pumirma. Sasampa po ako ng criminal case. Ang isasampa akong criminal case ay causing undue prejudice on me. Hindi ko deserve ang matanggal ang pangalan ko. Sasabihin mo na mag-joke ako. Ang dahilan nyo ay na-disbar lang ako sa pagiging abogado ko. Mali po yun, mali. Walang kinalaman yun. At ano ang pagka-nuisance, sinabi nyo, ang pagka-disbar ko ay magdudulot ng katatawanan sa eleksyon. Ang layo. Kahit sinong grade 1 tanungin mo, kahit sinong abogado tanungin mo, kung fair lang ang mind ay hindi nila maisip yan. Kahit si Atty. Claire Castro din nagsabi, disbar lang. Si Engineer Toto Kausing, ay tatanggalin ninyo. Tapos, kung tinanggal niyo si Igay Erisi, tapos inutusan ng Supreme Court, ibalik. Kasi dahil dinisqualify nyo dahil kagaya ko, si Erisi ay nagpalabas ng mga akusasyon laban sa Comelec. Kinasuhan pa kayo sa Supreme Court. At pinalabas pa doon na ebidensya na tumanggap kayo ng suhol na 1 bilyong piso, George Erwin Mojica Garcia. Galing sa Miro. Huwag ka nang magtanggi na hindi nyo tanggap kasi alam na ng bayan na lahat ng kontrata ay may bigayan talaga. At saka may ebidensya pinakita na nakakuha ka. Bakit? Ano yung ebidensya? Nakadeposito sila ni Erisi, sila ni Dan Marcolita ng $100 sa bawat account at tinanggap yung deposito nila. At kung ibig sabihin tinanggap, ibig sabihin ay nag-i-exist, nandyan, mayroon kang bank accounts doon sa abroad. So ngayon kung tinanggap, naglabas pa ng resibo. Di ba magpadala ka ng pera sa isang bank account, padalahan mo kaibigan mo, tapos magbibigay ang resibo sa iyo, magbibigay ang bangko ng resibo.
nakalagay pa ang pangalan. Kung mag-deposit ka, magbibigay ng resibo at nakalagay sa deposit slip ang pangalan ng may-ari ng account. Okay? So, ganun lamang po kasimple yan. So, ngayon, kung ganun ang kasimple ebidensya, sigurado ako na nangurakot ka talaga. Tumanggap ka ng suhol 1 bilyon. So, ngayon, ang ginawa mo ngayon, dahil doon sa utos ng Supreme Court na ilagay ang pangalan ni Mustafa Zubair sa isa sa mga kandidato pagkasenador, sabi mo na sayang ang 6 na milyon na baluta na inimprinta ninyo at ang gastos ay tag 22 pesos bawat baluta. So 6 million times 22 pesos, that is 132 million na tumataginting na nauwi na lamang sa basura dahil sa kagagawan mo. Dahil sa kabubuhan mo. Kabubuhan nyo. Diba? O, tanungin mo si Attorney Macapagal, Attorney Makalintal. May matalino siyang suggestion. Dapat, ang gagawin nyo, total kukunti na rin lang naman yan, lahat ng umakyat sa Supreme Court na nagreklamo, ilagay nyo na sa baluta. At kung ilagay sa baluta, total, kayo naman na may control sa computer at habang nakalagay sa baluta, posibility yan, iboboto rin sila. Ilagay nyo pangalan ko kasi kumontest ako sa Supreme Court. At kung magboto-botohan, nakalista ang aking boto. Pero hindi nyo ako iproklama kung matatalo ako sa aking kaso sa Supreme Court. Ganun lang ho kasimple yan. Mas matalino yung suggestion ni Attorney Macapagal. Na kukunti na lang kami. Nag-apila sa Senado ha. Kukunti na lang kami. Ilan na kami? Siguro mga 5 lang. O -1 na si Attorney Asikwan, si Mustafa Zubair. Tapos ang suggestion ni Tony Makalintal, Attorney Makalintal, kahit na lang ilimita na lang ninyo sa mga kandidato na tinanggal ninyo sa nuisance na may mga political party. Ako, inendorso po ako, may kuna ako, Certificate of Nomination and Acceptance na ginawad sa akin ng Bunyog pagkakaisa. Kaya may karapatan ang Bunyog na papalitan ang pangalan ko ng iba pang kandidato. Kaya hindi nyo pwedeng isaklawin ang karapatan ng Bunyog Party sa ngalan lamang na galit kayo sa akin. Kasi ang bitbit ko na karapatan ko bilang nagsampa ng kandidatura at karapatan din ng Bunyog Partido na mag-endorso ng kandidato. Sana kung dinisqualify nyo ako, iinformahan nyo ang Bunyog at ang Bunyog magbibigay ng suggestion kung sino ipapalit sa akin. Ganun lang kasimple yan. Tama yung argumento ni Attorney Macapagal. Kasi by the rule of substitution ang kanyang katwiran. Kasi may karapatan po ang mga partido na kung ma-disqualify ang isa sa mga kandidato nila, may karapatan sila papalitan ng ibang kandidato. Hindi nyo ba nasalang? Ibig sabihin lumalabas po na bubo ka. George Erwin Garcia, pasensya na. Lumalabas na bubo ka talaga. So ito naman ngayon, paparinig ko sa inyo ngayon ang salita ni Attorney Macapagal. Ito, ikuha natin. Attorney Macapagal, Attorney Makalintal. By the way pala, habang hinahanap ko yung in-upload ko ng mga ni Attorney Makalintal, nais ko lang bagitin sa inyo na sa may mga kamag-anak na Amerika, ibinalik na po ang TikTok sa Amerika. So, you issued a statement yesterday. Pakihimay nyo nga. Nagamit, pero ngayon nabalik na po. So, pero bago ko i-play ito si Attorney Makalintal, ay nais ko lang bagitin na si Trump ayaw niya matanggal ang TikTok sa Amerika. Bakit? 14 million ang kanyang followers sa TikTok. So, kayo, kung may kaibigan kayo sa TikTok sa Amerika, ay wala na silang problema. Alam mo, isa bang naging problema sa TikTok? Ang naging problema ng mga Amerikano na maraming kinikita sa TikTok, may mga selling sila kung natanggal bigla yung kanilang mga pagpinagkikitaan dahil isasara ang TikTok dahil sa utos ng
batas nila na kinatigan naman ng Supreme Court ng United States of America. Pero binabalik ayon ata sa utos naman ni President Trump na hindi niya muna i-implement, ipatupad yung batas, pag-aralan pa. So yan po ang magandang balita dyan. Kasi kung ako naniwala ako, hindi ko mo sa Chinese ang naggumawa niyan, ay wala ng chance. Ibig sabihin, hindi ibahin mo yung China na pamahalaan, ibahin mo yung Chinese na mga tao na bumubuo sa China. Ang mga tao ng mga Chinese ay mga mababait. Ang hindi lang mabait dyan, ang kanilang mga leader na nagpapatakbo ng kanilang pamahalaan, na gusto pa nilang kukunin ang Taiwan. Gusto nilang kukunin ang Philippines na gawing probinsya nila. Kaya inaagaw, preliminary, pangunang hakbang nila ay nakukunin ang Philippine Sea, West Philippine Sea, para ang kasunod na hakbang nila ay sasakupin lang Pilipinas para gawin nilang probinsya ng Taiwan. Probinsya ng China. Kagaya ginawa sa Hong Kong. At naniwala, at least maganda naman sa Hong Kong, ay pumayag naman ng kusang loob ang British government na ibigay nila sa China pagkatapos ng 1997. At ang British government naman, bago na binitawan ng Hong Kong noong 1997, o handover kung tawagin, ay pinagawan muna ng airport at saka subway ng British government ang Hong Kong. Ganon din ang Portuguese or Portugal government, binigay din nila yung Macau sa China. Pero sa Pilipinas at saka Taiwan, may sarili silang bansa. Ayaw nila. Kaya dahil diyan sa ginagawa ng Chinese government, alam mo, ang China ayos na sana eh. Tanggalin nyo lang yung pang one China policy nila. Tanggalin mo na lahat na ng mga Chinese-blooded, pati kagaya ko, Chinese-blooded din ako, na nakarinig dito na may kamag-anak din sa China. Pagsabihan niya yung mga kamag-anak sa China, sabihin sa kanilang mga opisyal, huwag na nila iporsige yung nagkukunin pa yung Taiwan, kukunin mga Philippines, kasi magaling na ang China. Mas marami lalaki pa yan kung iyan po ay magpapakita na hindi sila nang agaw ng mga trono ng iba, mga teritoryo ng iba. Ang isa pang problema nito, may balak pa silang awayin ang Russia. Bakit po? Kasi sa panahon ng dynasty, Ming Dynasty at ang huli, correct me if I'm wrong, pinakahuling dynasty sa China, ay ibinigay nila sa Russia yung part ng Manchuria, part ng teritoryo ng China doon sa malapit sa North Pole, katabi ng ng North Korea. So yan po ang gusto nila gagawin. Anyway, that's another matter. Let's go back to our issue. Yung ang suggestion ni Atty. Macapagal, pakinggan natin. Atty. Makalintal. Lagi ko nagkakamali, pasensya na. You issued a statement yesterday. Pakihimay nyo nga po in such a way na maintindihan ng ating mga kababayan. Ano ang posisyon nyo? Kasi yung nangyayari ngayon, maraming ang mga decision ng ating Commission on Elections sa disqualification cases na pagdating sa Korte Suprema ay nag-i-issue ng TRO ang ating Korte Suprema. At ang sabi ni Chairman George Garcia, wala silang magagawa. At talagang wala silang magagawa kapag nag-issue ng TRO ang Korte Suprema at magkakaroon ito ng epekto sa pag-i-imprenta nila ng mga balota. Sabi nila, mag-i-imprenta sila ng balota at kung sakaling in the future meron na namang TRO, wala silang magagawa kundi sundin ito. Ngayon, para maiwasan na iyang pag-reprint ng mga balota at iyang gastos na ito, ang aking suggestion ay isali na sa balota ang lahat ng mga disqualified cases na merong pending appeal sa Korte Suprema. Para sa ganon, kung sakali mo mag-issue ng TRO ang Korte Suprema, at least ando na yung kanilang mga pangalan. Wala na magiging problema yan. Anyway, kukunti na lang naman yan eh. Pero kapag kasi nagkaroon ng isa o dalawa pang additional, ay makaka-apekto yan, makaka-delay sa imprenta ng ating mga balota. At dahil sa kukunti na lang naman ang bilang yan, ganun nga ang aking suggestion, include their names doon sa mga balota para maiwasan na ang reprinting of ballots. Kumbaga may nakaabang na. Hindi, nandun na talaga, nandun ang name nila. Kaya lang, ang problema naman doon, Attorney Romy Mac, kung i-include naman sila, edi parang baliwala na rin yung desisyon ng COMELEC na na-disqualify sila. Kasi, alam niyo, ako nagtataka nga ako sa COMELEC, bakit ba biglang-bigla inaalis na agad? Sa ilalim kasi ng ating batas,
ang isang kandidato na nominated ng political party, may karapatang mag-substitute ang political party. Ngayon, ang substitute ng isang political party ay dapat nakapangalan ng original candidate. So, kapag na-disqualified, sa aking palagay, with due respect to the COMELEC, hindi ka agad dapat na immediately i-delete mo ang kanyang pangalan. Kasi yung political party na yan, may karapatan silang mag-substitute. At yung substitution na yan, pwedeng gawin hanggang election day. At ang nakalagay, provided the substitute has the same surname. So, mababaliwala itong provision to ng ating batas. Na ang dahilan kung bakit same surname, kasi yung original candidate, yung pangalan niya, dapat andoon pa rin sa balota. Para kapag nagkaroon ng substitution, hindi na papalitan yung pangalan na nasabing disqualified candidate. So, nagtataka ko bakit biglang-bigla na kagad tinatanggal nila. Ano, so, sa akin, hindi mababaliwala yung disqualification cases laban sa kanila kasi any party naman can file the necessary motion sa COMELEC in the event na yung na-disqualified na yon ay siya pang nangunguna after the election. So, at saka isa pa, napakalaking halaga ang nawawala sa atin. Imagine. 100 plus million kaagad. Kasi 22 pesos ang halaga ng isang balota. Opo. Yung 6 million na yun, sa ngayon, ang halaga ay 130 million. Opo. Biro mo yun dahil na lamang sa pagkakamali umano ng COMELEC sa kanilang mga desisyon o sa DRO na inisyo ng Korte Suprema. Ngayon kawawa rin naman ng COMELEC kasi ay naghahabol din sila ng oras. So, kokonti lang naman ang natitirang yan at hindi na masyadong substantial yan para wika nga mabaliwala ang mga desisyon ng ating Commission on Elections. Teka lang, attorney. Akala ko po wala ng mga substitution. Ano yon? Akala ko po wala ng mga substitution. Walang substitution kapag withdrawal of candidates. Pero Okay. kapag nagkaroon ng disqualification for any cause, ang sabi pa ng batas, if a candidate is disqualified for any cause, the political party may submit its substitute candidate with the same surname. Correct. Bakit nga nakalagay same surname? Kasi yung pangalan ng original candidate hindi tinatanggal sa balota. Kaya nakalagay doon, kailangan pareho kayo ng surname kasi yung original candidate hindi tinatanggal ang kanyang pangalan. So kapag tinanggal kaagad yan ng COMELEC without giving the political party the right to substitute, ay nababaliwala ang karapatang iyan ng political party. So dahil dyan, ay dapat isasama pa rin nila yung mga pangalang iyan. And for yung mga nangyayari nga ngayon na mga maraming TRO at nakaka-delay sa ating programa sa COMELEC, ay sa akin, yun ang pinakamadaling solusyon. Include their names in the ballot. At maiwasan na yung mga reprinting na yan at maiwasan ang anumang pagkakaantala ng pag-iimprenta ng ating mga balota. Yung pagkakaantala ngayon, batay sa inyong pagtaya, Attorney Romy Mac, wala naman po dapat ikabahala yung general public. Kumaga manageable delay pa ito. Yung nangyari sa atin because of the reason. Inassure naman tayo ng COMELEC na sa kalagitnaan ng April, kung ito lamang yung mga TRO na may issue, at hindi na sila magre-reprint, matatapos nila yung pag-imprenta ng lahat ng mga balota. Kaya para maiwasan na ang anumang delay, yun ang aking naisip na suggestion. Kasi kapag nag-imprenta na naman ang COMELEC at pagkatapos may TRO na naman, abay, papalitan na naman yan, madidelay tayo, baka nga abuti na ng hanggang Mayo yan. Kaya May suggestion po kaya, no? You issue. Ang klaro dyan is very clear, very sensitive, very reasonable ang suggestion ni Attorney Macapagal. So, Makalintal. Makita mo talaga magaling na abogado talaga. So, no wonder na talaga marami siyang panalo sa kaso. Meaning ko mas magaling siya sa akin pagdating sa election law. No, ngayon, ang suggestion niya ay dapat pag-isipan na ng mga COMELEC. Ang suggestion na ito ni Tony Mac ay naitanong din kay George Garcia nung in-interview siya ni Ted Filon. At ang sabi niya, lumalabas po ang kabubuhan ni George Erwin Garcia. Anong sagot niya kay Ted Filon? Ito, ipakita ko sa inyo ang sagot niya kay Ted Filon.
Ang sagot niya kay Ted Filon ay sinabi niya na hindi daw nila, wala silang inamin niya na wala silang wala silang alam kung ilang kandidato ang umapila. Hindi niya alam na umapila ako. Hindi niya alam na umapila yung ibang kandidato. Kung ilan ang kandidato, sabi niya marami daw. Ang problema kay George Erwin Garcia ay ginagawa niyang bobo mga Pilipino. Alam mo bakit sinasabi kong bobo? Kasi po, ganito po yon. Ang lahat kami na nagpipetisyon para sa apila ay simple lang po, lahat kami ay obligado sa batas ng korte, batas ng Supreme Court, na kapag dumulog kami sa Supreme Court, binibigyan namin ng kopya ng petition. Ang COMELEC, so, imposible niya sabihin niya na hindi niya alam. Yung lahat kami, mababasura ang aming apila sa Supreme Court kung hindi kami magbibigay ng kopya sa COMELEC. Nagbigay pa kami ng kopya sa COMELEC. Wala na silang gagawin, listahin lang kung ilan na umapila. Ang balita ko sa pagka-senador, 5 lang kami ang umapila sa Supreme Court. Yung iba hindi na umapila. Isa dyan si Mustafa Zubair. Sumikat tuloy si Mustafa Zubair. So, 4 na lang kami. Ang alam ko, isa si Francis Leo Marcos umapila din. Marami pang ibang umapila. Ako naman, dahil sa inendorso ako ng Partido Bunyog, may karapatan ang Partido Bunyog na hindi tapakan ang kanilang karapatan sa pag-endorso ng kanilang kandidato. At isa ako sa 2 kandidato na inendorso ng Bunyog. Ang isa po ay si David D. Angelo. Kaya kung ikakampanya ko ng todo si David D. Angelo, isa po siyang totoong tao sa pag-adika sa ating kalikasan. Yan po, napakasimple lang. Tinapakan mo, walang due process ang Bunyog Party. Ako lang na kandidato tinira ninyo. Dapat binigyan ninyo ng notice ang Bunyog Party. Kasi may karapatan ang Bunyog, ipaglaban ako dahil inendorso nila ako. Sa tingin ko, narinig na ako ni Attorney Insurrecto ngayon. Narinig ako ni Colex Soliman. Narinig ako ng lahat ng mga Bunyog na kasama ko. Kailangan, ang pinakamaganda rito, hiningi ko lang na pabor kay Attorney Insurrecto, mag-file po ang Bunyog ng petition for intervention. I-intervene kayo sa Supreme Court na aking kaso. Papasahan ko kayo ng kopya ng aking apila sa Supreme Court para makapag-intervene kayo. At kung mag-intervene kayo, isa lang ipaglaban ninyo na may karapatan kayo sa ilalim ng batas na pumili ng kapalit ni Toto Kausing kung ayaw nyo kay Toto Kausing. Ganun lang kasimple. Diba? So, bakit pa natin palawigin ito? Dapat tanggalin ka na dyan sa pwesto mong yan. Ano pang isang kasalanan ginawa mo? Ulitin ko lang. Number 1 na kasalanan ginawa mo. Pinanalo mo si Bongbong Marcos, si Sara Duterte, at iba pa kasama ng mga number 1 na si Robin Padilla sa pagkasenador at mga party list at lahat na sa pamamagitan ng paggamit ng magic ng Smartmatic. At yan po ay hindi mo maitatanggi. Ang lahat ng ebidensya na naipon namin ay sobra-sobra para patunayan na ang mga nanalo noong nakarang halalan ay walang ebidensya na sila'y nanalo dahil sa boto ng tao. Pangalawang mali mo, noong nagsampa ng reklamo ang grupong T.N. Trio na binubuo ni dating commissioner ng COMELEC na si Augusto Lagban, na si IT expert na si Franklin Isaac, at yung expert din ng IT na dating secretary ng Department of Information Communication Technology na si dating General Eliseo Rio na produkto ng UP Vanguard. Ay, kinatigan mo ang kanilang hiling na ibasura, i-disqualify ang Smartmatic. At nagsalita rin kayo, hinihingi nyo sa T.N. Trio na magsumiti kayo ng napili ninyong presinto na bubuksan natin at bilangin natin
mano-mano o kamay por kamay. At kung ano ang resulta sa bilang sa mga presintong napili ninyo ay ibangga o ikumpara sa resulta na pinalabas ng Smartmatic. At kung hindi magkatugma, that's the time that we can conclude that there was sabotage of election. That's the time that we can conclude without any doubt that BBM and Sara did not win by the ballots, by the votes of the people. Di ba? So, anong nangyari? Ang nangyari ay dininay ninyo, nagsumiti ang Tintrayo na pili sila ng 30 precincts doon sa Santo Tomas, Batangas. Kasi sa Santo Tomas, Batangas lumalabas na ang lahat ng mga resulta ng boto na tinuro kuno nanggaling kuno sa Santo Tomas, Batangas ay nanggaling sa isang computer lamang na may tatak o may internet protocol number na 192.168.0.2. Tapos tinanggi ninyo, kayo nagsuggest, kayo rin tumanggi. Anong klaseng pagkatao ninyo? Hindi na yan kumilik ang tinatanong ko. Ang pagkatao ninyo bilang tao, ang karakter ninyo bilang tao, ang hindi karapat-dapat, kayo ang nuisance kung kumandidato kayo, kayo ang nuisance, hindi yung ibang tao. Binababoy ninyo. Ang kasalanan niyo sa Pilipino, pigiri. Dapat kasuhan kayo, ikulong kayo sa pigiri. Dapat kayo ibibitayin sa kasalanan, pigiri. At bakit pigiri? Wala naman sa criminal law yun. Tinatawag lang pigiri dahil pambababoy ang ginawa ninyo sa Pilipinas. Hindi lang ako ang binaboy ninyo. Buong Pilipinas ang binaboy nyo. Kasi tinanggalan nyo ang lahat ng mga botanteng Pilipino sa pagkakataon na magkaroon ng choice. Madadagdag sana ako sa choice, pwede nila ako mapag-isipan, mapagpilian. Yung tatanggalan mo lamang ang karapatan, the Filipino voters have the right to choose. Ang ang pagpili kung sino ibubuto na ay karapatang hindi ba itatanggi sa kanila. At dito, tinanggal nyo sa mga botante ang karapatan na maisama, pwede nila mapagpilian si Toto Kausing. Ganun lang kayo. Hindi ko sinasabi na magaling ako kandidato. Ang sinasabi ko lang ay tinanggal ninyo ang karapatan ng mga botante na makapagpamili. Tinanggal nyo iba? Hindi na karon tinanggalan nyo ng karapatan ang mga botante na baka sakali makita nila ako at mapili nila ako. Hindi ko sinasabi na magaling ako, pero sinasabi ko isa lang. Ako po'y totoong tao. Ako po'y matapang, makipaglaban sa lahat ng bagay na naisip ko na mga dapat ipaglaban. Number 3 po, ako po'y may angking talino, may edukasyon, para malalaman ko kung ano ang maganda sa bayan. Number 3, ang record ko po, wala pa akong kliyente na niloko. Hindi kagaya ng karamihan, maraming kapwa ko naging abogado, na marami silang reklamo na binulsa nila pera ng client nila. Maraming ibang abogado na kung saan ay piniki ng pirma ng mga client nila, kaya mga lupa ng client nila ay napunta sa ibang tao kapalit ng pera. Maraming mga kapwa abogado doon, walang iba ginawa, kundi pag mayroon silang kaso, kapag magbigay ng pera galing sa kalaban, ay bibitawan nila. O di kaya sila pa rin abogado na kunwari, pero hinuhulog na ang kaso. Ganun po ang aking masasabi. Dapat, titignan ninyo, ito ilalatag ko, balang araw, ang pagpipilian nyo, kung hindi man ako masama dyan, at kahit masama ako, ilalatag ko rin ang pagpilian ninyo. Kasi ang mission ko, numero 1, kung bakit ako kumandidato, ay i-expose ko sa publiko ang bawat kandidato para magkaroon ng karapatan ng matamang pagpili ang mga botante. Kasi karapatan din naman ng botante, kung karapatan ng botante ang mamili, karapatan din ng botante ang magkaroon ng matalinong pagpipili. Nasa matalinong pagpipili, nakasalalay ang magandang kinabukasan ng bayan.
So, iyan lang po mas muna masabi ko. Hanggang dyan lang muna. At magsi-shoutout na ako. Enrique Cibalero Jr. Sisi, maraming salamat at pag-usap tayo na maayos. Kaya magkakaibigan tayo. At Luar at Napas, Merjan Destresa, si Super Mamshi, maraming salamat sa iyong palipad. Tapos si Maria Javier, good afternoon. Si Trophy Beltran, Maria Alexandra, yung pamangking kong mahal, parang anak ko na rin yan. Ruel Cagbay, Enrique Mantili, good afternoon, Atty. Engineer Toto Kausing, Senator ng Masang Pilipino. Salamat po. Rosita Modino, very correct po, Engineer Toto. Ilista lahat kasi not justifiable ang COMELEC. Sebastian Sartin Gonzaga, alam ni Garcia, may mag-apila ay nag-apura, maging in-print kagad. Kasi ang balak niya, maghiganti sa akin, higantihan din si Irisi. Para makapaghiganti siya, tatawa siya kung hindi na isama pangalan namin. Kaya inimprintan niya na kagad. Ang inisip niya, hindi na babaguhin ang Supreme Court kasi na-imprinta na. Kaya ginagawa niya, sinusulatan siya, mag-imprinta na kami. Sabi niya, hindi naman nirespeto naman namin sa Supreme Court. Pero dinidiin niyo ang Supreme Court sa dingding. Ginagalang niyo, pero ang ginagawa niyo, hindi naman paggagalang. Mag-imprinta kayo, wala pang utos sa Supreme Court. At alam na alam mo yan. Ha? Abogado ka pa naman. Alam nyo, maglista kayo kung sino ang umapila. Kukunti lang kami sa mga kandidato pagka-senador ang umapila. Kahit dyan na muna, total schedule mo, national ballots mo na, saka na lang yung mga local. Para hindi kayo magahol sa oras. Mga national muna, pero antayin mo muna ang final na desisyon sa aming 5. 5 lamang kaming umapila. Rosita Modino, tapos Sebastian, okay, Pagaw Baker, Pastora Raila, Shalom, Carlo Smith, Pastora Raila, Waldenberry, inaanak, good day Ninong, sana makapasok ka pa sa election for senator. Sa tingin ko naman makapasok, napipil ko na. Kay Bewley, kasi inaanak, Emerita Junila Rioja, mabuhay kayo, Toto Kausing. Rose Buenaventura, Crispin Rivera, Mayap, Agat Panapon. Tapos Pastora Rael, tapos si Peter Aludino, Imor Nibal dyan sa La Union. Magandang hapon po. Tapos Janila, Attorney Makalintal po, Dr. Toto, ang abogado ng BP Lino, Attorney Makalintal. Tama po kayo. Tapos Desmond Laksamana, Carl Macshort, matigas ang pahiganti ni Garcia, hindi na raw bale, masayang ang pera. Luko-luko siya, papabayaran ko siya. Nag-file na po ako ng motion sa Supreme Court. Hinihingi ko na utusan sila na bayaran nilang 132 million na ginasta nila na nabasura lamang. Dulot ng kanilang pagmamadali, paghiganti. Janila, tapos Alexander Tan Di Mayoga, Robin Hoodlum nga, tama ka. So, tapos Erlinda Sarmiento, Maria Alexandria, tapos Ferdinand San Juan, magandang tanghali po, Attorney Engineer, Dr. Toto Bunyog, katotohanan, Kausing, mabuhay at kailangan po kayo ng bayan. Rinaldo B. Santos, magdasal, kumilos, gawin, mararapat na hakbang, magsawalang kibo at huwag magpautang ng anumang mga sasamang salita dahil hahatulan tayo ayon sa mga sinabi at ginawa sapagkat ang mapapasama at pati ay lahat ng namutawi sa bibig ng pagsasalita, ang tahimik na agos ng tubig ay mababaw at tahimik na tubig ay malalim. Okay, Romel Begson, magandang hapon po. Ferdinand San Juan, Jelly Robles, Norberto Visbal, laging advance si COMELEC, advance to be recognized. Tapos si Rinaldo Bisantos, Romy Makalintal, okay, ranks lang. Hello sir, sana kasali sa pangalan mo. Inaisap ko naman masasama ang pangalan ko. Ranks lang, Pastora Raelia, Emmanuel De Leon, Toti Gabales, hallelujah, upang maayos na at umunlad ng Pilipinas sa darating na eleksyon lang ang ating iboboto. Okay, dami niyang mga hindi ko muna banggitin kasi marami kayong message basahin ko. Tapos, sino pa ba? Dito. Si Pipito Duran, no? Eliseo,
Bakit hindi mapalitan si Garcia? Inupo siya ni BBM eh. Roger, ang bilis na tapos ng counting noong 2022. Ayun, puro daya yon. Ellen Paun eh. Dapat po talaga kasama kayo sa balota. Antonio Almonte, comedian si Hilo Garci. Garci din yun. Divina Ballesteros. Don Dino. Yes, dapat tanggalin yan si Garcia. Don Dino, salute. Dr. Kausing, Pagaw Pigir, really, hindi ko mabasa. Legit ba yan si FLM? Hindi ko alam kung legit. Pero may karapatan din yan. Igalang natin ang karapatan ni FLM. Okay, dito na tayo. Sa baba, Eliseo, nabasa ko na. Antonio Almonte, totoong nabasa ko na yan. Si Abet Bautista, magandang gabi dyan sa Cavite. Tapos si Celso Clarete, Comelec should include Dr. Kausing as candidate for senator. I don't believe the decision of Comelec that he is a nuisance candidate. In fact, he is far better than the existing senators. Salamat po. Carl Maxshort, no, mabuhay ka. Marijo Quijano, Junar Plaga, well, my classmate, my Brad, and my best friend. Tragedy of the commons in politics and economy. Ang ganda yung salita mo. Yan na, dugong Alcotans ka talaga. Alpha Cosine Theta. Kasi shout out sa lahat ng Alcotans, sisters and brothers. Alpha Cosine Theta. Mga matalino yan. Yun ang mga fraternity of mathematicians sa Mindanao State University. Christopher Talabocon, ano naman ang mangyari sa ating bansa kung ang nakaupo ng government ay hindi mapagkatiwalaan? Dahil lang may sasagutin lang ako, ha? Hello, Lay. Nagla-live ako? Hello, nagla-live ako ngayon. Gusto mo ilapit ko yung bibig mo ang cellphone sa microphone, mag-ibatiin lang mga subscribers ko. Ganun ba? Kung yan makita para mag-isinador. Okay, salamat. Yeah. Pagtulungan natin yun. Radio program ko, sa radio ko. Okay. So, tawagan kita pagtapos ito. Okay. May registration si... sige. Okay. Tatawag ko mamaya sa iyo. Okay. Si Mr. Leo Villan po ang tumawag. Okay. Sige. Salamat. Tatawag ako after this. In a few minutes. Okay. Sige. Okay. Mga kaibigan, yun po si Mr. Leo Villan na isang publisher. Publisher siya ng Brigada rin, Diaryo. At I'm proud to tell the whole world na lahat ng kaso niyang libel, pinanalo ko. Yung hinawakan ko, yung libel cases na hinawakan ko, pinanalo ko lahat. At ang isang kalaban ko dyan alam mo sino? Si defensor. Sino bang defensor niyan? Pamangkin ni Miriam. Nakalimutan ko yung defensor na tinalo ko yung kanyang kaibigan sa libel case sa San Juan, RTC. Hindi sila makapagpaniwala. Umapila pa sila. Ang alam mo, ito lang may pagmamayabang ko. Pagkatapos ng kaso na inabsilto siya, lumapit sa akin, ang isang bibilit sa akin niya, si Attorney Waray, no? Si Attorney Evasco. Tapos isa pa, yung judge mismo na sinabi sa akin nung taga-korte, sabi, sobrang bilib si judge sa'yo. Akalain mo na in-schedule na sentensyahan yung tumawag kanina. Nang pumasok ka bilang abogado, ayun, na bagong isip, ang galing mo daw, sabi ni judge. Yan lang, kinikwento ko lang totoo. Okay? Si Antonio Almonte, dapat si Lugar ay ma-impeach. Si Sario Angkog, good afternoon. Roger, Toto Kausing is well deserved than other senators. Salamat po. Percival Roque, takot kumilik sa'yo, Katoto. Pastora Raelia, Roger agreed. Seven Samurai, Tito Paloma Soto. Ayun, Pepsi Paloma, ayusin naman natin yan. Kaya si Tito, dapat hindi nyo riboto si Tito Soto. Bakit? Ipakita ko siya yung utak ng cyber libel law. At siya ang utak niya, kababuyan din ang ginawa ng batas na yan. Ipaliwanag ko sa sunod na vlog. Alolalya, wala na sa tamang direksyon ng gobyerno ng Pilipinas. Yung isa pa nangyari sa ginawa ni George Sewering Garcia,
Binenta niya ang lahat ng PCOS machine na ginamit. So, hindi na mabuksan, hindi na malalaman, hindi na matuloy ang hinihingi naming recount. Siyempre, nawala na yung makina kung saan nilagay ang mga baluta na i-recount. Pinangungunahan lang, binenta na lang, murang-mura pa. Ito pa matindi. Yung binili mo na tag 22,000 kada piraso o sa halaga na 1.5 billion pesos na 81,776 na PCOS machines. Binenta mo lang ng 149 pesos. Grabe ka. Magkano ba binigay sa iyo nung bumili at kumita kayo dyan? Kasi ang isang PCOS, kapag kakahuyin ko yon, marami akong pyesa makukuha dyan na ang magkakahalaga ay aabot pa na hanggang 10,000 ang halaga. So ngayon, kung second hand, gawin ko lang 5,000 ibenta ko. So kada PCOS, 5,000. Kung 81,000, multiply natin sa tinatawag na 81,000 na PCOS ang ibenta. So kung 81,000 times 5,000 dapat siya binibenta. So 5, 1, 2, 3 times 81,776. O, dapat 408 million pesos pa dapat ang pagbenta niya. So meron pa silang kakaso ko dyan sa kanila na graft and corruption. That is plunder. So Alexis Lirio, mabuhay ka, Dr. Tuloy mo ang mga pagbibigay sa amin ng makatao, makabayan na kaalaman alinsunod sa ating konstitusyon. Salamat po. Makaasa ka, Alexis Lirio. Tapos Music Lover, Good PM, Sir Toto at mga followers. Seven Samurai, sino pag iba? Si Dong Balansag, tapos Antonio Almonte, sana'y makalampag natin. Sino pa? Univert, Sekbong Monsilla, Jelly Robles, tapos sino pag iba? O yan, magandang hapon po sa lahat. At magandang hapon, George Erwin Moica Garcia, impeach!